Walang ibang dakila sa aming buhay kundi Ikaw lang, O Diyos. Salamat sa katotohanan na Ikaw ang tunay na nagmamahal po sa amin. At dahil sa iyo, O Diyos, kami po ay binago. Nabago, binigyan ng buhay na walang hanggan, at karapat-dapat ng ugad na ibalik ang kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Lord, ngayon pong umaga, salamat sa bawat lalaki't babae, bata matanda na nagbigay ng panahon sa iyo. Salamat dahil ang araw na linggo ay araw mo na ikaw maging sentro ng aming pong buhay. Sa aming pong lubos na paglapit sa inyo, O Diyos, Lord, linisin mo po ang puso namin ng iyong buhay at banal na dugo. At hayaan niyo, Father Heart God, na idamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran. Lord Jesus, bless your people today. Bless every listening ear. Bless every heart of your people. And bless all our JA1 online members, O God. Bless all the worship services of JA1 nationwide and worldwide. And Father, continue to perform your miracles in the sight of many people, O God, that truly you are a miracle-working God. Salamat po. At sa mga ngayon lang nakarating po dito, huwag niyo pong hayaan na sila'y uuwi na hindi dala ang tagumpay. God, we give you honor. As panalangin din namin, ingatan niyo pa rin ang mga kapatiran namin na still on their way here. Protect them from all kinds of accident. Bring them here safe and sound. Lord, uuwi po kami mamaya. Taglay po namin ang matinding pananampalataya. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen. You may be seated, please. And let's declare JA1 culture. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. And J1 calling, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Good morning. Nabati mo na ba yung katabi mo ng good morning? Sabi mo, partner, good morning. Good morning, everyone. Lahat ng ating pong nanonood ngayon sa iba't ibang sulok ng mundo. Good morning. And of course, part ng Amerika, Canada, good afternoon sa inyo dyan o kaya good evening na. As well, sa iba't ibang part ng Asia, good morning. Madaling araw naman po ngayon sa Europa. Good morning, early in the morning sa inyo pong lahat. All right. So, sa kauna-unang pagkakataon po, sino po ang ngayon lang po nakarating po dito sa J1 family? Raise your hands, please. Yes, welcome po. Welcome, welcome, welcome. Welcome to the J1 family members. Praise God. At ako po niyo pong lingkod, Apostle Bishop Art Gonzalez, nagwe-welcome po sa inyong lahat. Rest assured na sa lugar pong ito, ang matututunan niyo ay salita ng Diyos at tataasan niyo po mga pananampalataya at kayo po'y lalong may in love kay Jesus. Amen? Ang J1 Church ito po ay full gospel Christian ministry. Full gospel it is because ang itinuturo lang po dito ay purong-purong salita ng Diyos na buhay. Alright? Kaya kung wala po kayong Biblia, sabihin nyo lang po sa ating po mga ushers at kami po yung nagbibigay po ng libreng Biblia po sa inyo. I hope na available po ngayon. You are free to ask and we will give you. Okay, dahil gusto namin ang aming itinuturo po sa inyo ay hango lahat sa Biblia at gusto kong patunayan po sa inyong lahat yon. So ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay by the way, sino po nakati ng Healing Crusade noong Thursday and Friday?
Yan, marami po naka-attend. Marami po mga miracles po na nangyari, mga deliverance. At nakakatuwa, yung isa po natin pong kapatid, nandito ba, si Sister Eugene. Ang dami po na deliverance po doon. At alam nyo, meron siyang Bell's palsy at problema niya po yun. Nagpa-pray over, tinanong ko lang po siya kung siya nakakita ng multo. Ang sabi niya, opo. So, nung pinag-pray ko na, alam ko na may karga po siya. Ang karga po niya ay isa pong kaluluwa ng lalaking namatay o kabataan na namatay, nasagasaan, na aksidente, at yun po pumasok sa kanya. At yun po ay nabulag, at kaya nung pumasok kay Eugene, ang kanya pong mata ay gumaganon. Kaya ang tawag naman ng doktor ay Bell's palsy. Pero praise God, after po natin maipag-pray noong pong Thursday or Friday, bigla pong pinagaling ng ating Diyos na buhay. Amen. Tapos sinumpa din po siya ng isa pong mangkukulam. Totoo po lahat itong mga mangkukulam, mga satanista at mga espiritista o kaya'y mga ligaw na kaluluwa, yun po'y totoo lahat. Okay? At yun po mga minamahal ay nagbibigay ng sakit karamdaman sa mga tao. Kaya tulad po niya, sinumpa po siya dahil ang gusto nung mangkukulam, gagapang siya na parang ahas sa kahirapan. Pero praise the Lord, nung siya po'y nagpakumbaba kay Lord, pinutol natin yung sumpa sa kanyang buhay at pinahirapan po natin yung mga mangkukulam. At sabi ko sa kanila, wala kayong karapatan na manakit ng buhay ng may buhay. And to cut the story short, after ng deliverance, pinalaya siya ng ating Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. And abangan po ninyo ang Healing Crusade this coming Monday. Bukas, Monday hanggang Friday. Ito po ginagawa lang po natin once a year, which is 7 nights inner healing and deliverance crusade. As well, sa this coming Wednesday, Thursday, and Friday naman, marami po ditong mga bishop at mga pastors ang magdadatingan from Luzon, Visayas at Mindanao para po turuan ng inyo po lingkod ng inner healing and deliverance. Yun po ay galing po sa iba't ibang mga churches. Kaya Jesus the Anointed One Church is a blessing to the body of Christ. Amen? Praise the Lord. Palapakan natin muli si Lord. Alright. Sino pong gustong gamitin siya ng Diyos? Okay. Sabi mo ulit, ang kamay kong ito ay gagamitin ng Diyos para sa kalayaan at kagalingan ng maraming tao. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, I will be a blessing in Jesus' name. Amen. Okay. Ang ating pong pag-uusapan ngayon at ipapahayag kong katuruan sa inyo is about unveiling God's miracles. Unveiling God's miracles. Sa Tagalog ay paglalahad ng mga milagro ng Diyos. Why? Dahil ang ating Diyos po ay miracle working God. Kung ang Diyos ay hindi gumagawa ng himala, hindi po siya Diyos. Okay? Kaya kapag ikinaniniwala sa Diyos, you have to believe that God can perform miracles in your life. Now, kapag ikaw ay puro ka na lang science, masasayang ka. Bakit masasayang ka? Kasi, pinaniniwala mo lang ang nakikita mo, pero ang Diyos na hindi mo nakikita, hindi mo pinaniniwalaan. Remember this, even science confirm that faith is scientific. Ito po'y scientific. Bakit? Maniwala ka lang may nangyayari. Kaya science siya. Okay? Kaya ngayon ay buksan natin ating mga Bible doon sa aklat po ng Mark, chapter 16, verse 17 to 20. Kailangan natin itong basahin at kailangan po natin itong unawain kasi ang purpose ng pagtuturo po namin sa inyo ay hindi lamang kayo ay present na
nakinig, pagkatapos noon ay tatanggalin nyo na sa inyo pong isipan at puso. No. Ang purpose ng ating pong pagpunta sa church ay para kayo ay matuto, lumago sa inyo pong pananampalataya, at the same time makapanalangin, at ang Diyos naman ay tutugon. Kaya ang application na kailangan mong gawin ay ang pananampalataya mo. Alright? So, basahin po natin ito. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons, okay, in my name, and they will speak a new language. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink any poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Verse 19. When the Lord Jesus had finished talking with them, he was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God's right hand. Verse 20. Sabi niya, and the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs and wonders. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Alam nyo, kailangan nating maunawaan ang activating supernatural works of God. Di po ba pag lumindol, ang sabi natin, works of God? Kapag bumagyo, ang tawag natin, works of God. Kaya yung mga insurance, insurance company, sigurista sila. Ay kapag yan ay lindol, works of God yan, hindi yan covered. Ngayon, since na naniniwala ang maraming tao na ang lindol ay works of God, therefore, may God, may Diyos, di ba? Kung naniniwala din sila na ang typhoon, na anumang mga signal ay works of God, naniniwala silang mayroon palang Diyos. So, since you believe that in this natural disasters comes from God, you have to believe also na mayroon Diyos na kayang gumawa ng kagalingan, kalayaan ng isang tao na sinasapyan ng masamang espiritu, may sakit karamdaman, kaya ng Diyos na pagalingin ka. Ang tawag po doon ay act of God. Now, example, ang ating pong daily na pagising at lumalanghap ka ng hangin 24 hours, 24/7, ibig sabihin doon ay everyday ikaw ay lumalanghap ng milagro ng Diyos. Kaya ako'y nalulungkot dahil may mga taong ang yayabang na nagsabing hindi totoo ang Diyos. Naalala ko tuloy yung kwento nung mag-asawa na sabi nung babae sa kanyang anak, "My son, you have to believe that God is real. And He created you in His own image." Okay? Sabi po nung bata, "Yes, mom, thank you." Then, isang araw, sinikreto ng father ang anak. Ang sabi niya, "My son, I just want to let you know na ang tao ay galing sa unggoy." Nalito ang bata. Ano ho? "But mom told me na we are created in the image of God." No, ang tao originally nanggaling sa unggoy. Nalito ang bata. Nagsumbong sa kanya pong ina. Tinawag ng mother ang kanya pong husband. Umupo sila. "Now, my son, ulitin mo kung ano yung sinabi ng father mo." "Yeah, mom, my father told me that the human being came from the ape, galing po sa unggoy."
But you said, we are created in the image of God, which is true. Alin ang totoo? Ang sabi ng mother. Actually, you have to believe your dad. It's because he came from the ape. But I came from God. Ganun tuloy nung bata. At ang sabi niya, since na unggoy ang kanyang ama, Diyos ang aking ama, sino ngayon ang paniniwalaan mo? Kaya tingnan mo, mukhang unggoy siya, ako, mukha ng Diyos. Alam nyo, sabi ng bata, Mom, I believe in you because you are really good looking and my dad is bad looking. Okay, nagkamot ng ulo yung mister. Now, I just want to let you know, kung kayo po ay naniniwala na galing kayo sa unggoy, hayop pala kayo. Nakakaawa naman kayo. Alam nyo, created in the image of God. Ang tanong ngayon, sinong gumawa sa unggoy? Bakit may unggoy? Kung galing ka ng unggoy, bakit may hayop? Sinong gumawa sa hayop? Bakit may halaman na nagsusupply ng pagkain natin araw-araw? Whether you like it or not, God created the heavens and the earth. Period. And if you don't believe in Him, huwag ka nang tumira sa mundo na nilikha ng Diyos. Wala kang karapatan na manirahan sa mundong ito na nilikha ng Diyos namin pinaglilingkuran. Do you understand? Kaya mga minamahal, the J1 Church, I myself, I keep experiencing the mighty power of the living God. And I believe in His miracles. Hindi ko na mabilang ang daan-daan, libo na mga milagrong pinakita ng Diyos sa maraming tao wherever I go. That's why I keep shouting around the globe and proclaiming that the God whom I'm serving is alive forever and ever and ever. Kaya, God is a God of miracles. Siya ang Diyos ng milagro. Mula sa Genesis hanggang Revelation, He continually reveals Himself through supernatural acts that defy natural's law. Lahat ng natural law, hindi pwedeng hadlangan ang move of God. Pero nakalulungkot, marami pa rin mga believers ngayon have either forgotten or lost their expectation for miracles. Nakakalimutan na marami ang mga milagrong ginawa ng ating Diyos. Ngayon, to unveil God's miracles is to recognize. Kung gusto mo na makita mo ang milagro ng ating Diyos, recognize mo at unawain mo at i-activate mo ang Kanya pong miraculous power in your lives today. Kailangan mo ito yung i-activate. Maniwala ka, may mangyayari. Do you not know na ang way lamang para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos ay manampalataya ka? Why? Because it is impossible to please God without faith. Imposible daw na ang Diyos ay malulugod kung wala kang pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 6. Kaya, una, ano ba ang miracles? Number one, what is miracle? Okay, ang miracle is a supernatural intervention of God in the natural realm that brings about a divine outcome. It is beyond human ability. Hindi kaya ng arukin ng abilidad at talino ng tao ang milagro. Kaya nga milagro, hindi nagagawa ng tao. Ang miracles, Diyos lang.
Even scientific explanation, they cannot explain. Kaya yung mga scientists na nakapag-create lang sila, nakapag-invento lang na isang bagay, ang yayabang na. Alam nyo, may mga tao nagsasabi na, nagawa ko ito. I want you to know na ang Diyos ang creator at ang tao ay nilikha niya at ang tao ay naging creative. Ano ang Diyos? Lakasan nyo. Creator. Kaya ibig sabihin, miracle working God. Ang tao nilikha niya at binigyan niya ito ng ability, kaya creative sila. Ibig sabihin ng creative, nakakagawa ng mga bagay na tulad ng upuan. Creative sila. Nakagawa ng microphone. Creative sila. At sila na creative, inventor, tinatawag din sila pong scientist. Pero lahat ng kanila pong mga ginagamit ay galing sa Diyos. Walang taong nakakagawa ng halaman. Ang magagawa lamang ng tao ay gayahin ang halaman, pero lahat ng ginagawa, plastic. So, hindi pwedeng magmalaki. Ang isang tao na nagsasabing, kaya ko lahat gawin ang gusto kong gawin. Don't ever think that you are that supernatural. There is only one supernatural. And that is our God. Now, nasaan na yung mga magagaling na scientist? Patay na. Ang tao ay dispensable. Ibig sabihin, mawawala ang tao. But God is indispensable. Ang tao, pag hindi niya pinaniwalaan ng Diyos, siya ang nawalan at hindi nawalan ang Diyos. Pero kapag ang tao ay naniwala sa Diyos, siya ay nagkaroon ng blessing ng Diyos. That's why, never tayo magmamalaki. Ano man ang accomplishment natin sa buhay, all of those are blessings from God, and you have to acknowledge that, and you have to thank God that God blessed you. Kaya, in the book of Luke chapter 18, verse 27, the things which are impossible with men are all possible with God. Lahat daw ng imposible sa paningin ng tao, pagdating sa Diyos, posible. Ano pa? Exodus chapter 15, verse 11, sinabi niya, "Who is like unto thee, O Lord, doing wonders?" Sino makakagaya sa iyo, Panginoon, na gumagawa ng milagro? Kaya simula't simula pa, milagro ang mismong ipinakita ng Diyos. Ang tao ay galing sa alabok. Hinulma lang ng Diyos ito ayon sa kanyang wangis. Hininga niya ito, naging buhay na kaluluwa. Milagro. Sinong tao na makakakuha ng isang putik pagkatapos gagawin yung tao? Now, listen, mayroon po tinatawag na cloning. Sabi ng isang scientist, kinausap niya ang Diyos. Sabi niya, paano yan, Panginoon? Pareho na tayo. Bakit mo sinasabing pareho na tayo? Nakagawa ka ng tao, di ba? Yes, I am. Kami na tao, nakagagawa rin ng tao. Sabi ng Diyos sa kanya, sige nga. Sige Lord, gagayahin kita kung anong ginawa mo. So kumuha ang Diyos ng putik, hinulma niya ito, ginawa niya itong tao. At buhay. Sabi ng Lord, okay, it's your turn. Sabi ng scientist, okay. Kumuha din siya ng putik. Pinitik siya ng Lord. Nabitawan niya yung putik.
bakit mo naman ako pinitik? Sabi ng Lord, sandali, gumawa ka muna ng putik. Naintindihan niyo ibig sabihin? Bakit ka kumukuha ng putik ko? Kung sinasabi mong kayang gumawa ng tao, mag-produce ka ng sarili mong putik at hulmain mo tulad ng ginawa ko. Gets nyo? Then that's the time na intindihan ng scientist, wala pala silang originality. Kukuha din lang pala sa putik na ginawa ng Diyos para sila ay makagawa. Say hallelujah. Mga minamahal, we have a very wonderful God na hindi siya nagbabago kahapon, ngayon at magpakailan-kailanman. Amazing is our God. Amen? That is what it means by miracles. Number 2, why does God perform miracles? Bakit ang Diyos ay gumagawa ng milagro? Naintindihan niyo ng milagro ngayon, ha? Ngayon, bakit gumagawa ang Diyos ng milagro? To demonstrate His power and glory. Ang purpose pala ng paggawa niya ng mga milagro ay para maipakita niya yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. John chapter 2, verse 11. Si Jesus gumawa ng anak sa pamamagitan ng tubig. So doon mo makikita, yung mga tao, gagawa sila ng alak, gawa sa dayame, gawa sa prutas, gawa sa ano-ano mang mga tuba o kaya suka o whatever. Juices, makakagawa sila ng alak. Pero si Lord, kakaiba, gumawa ng alak mula sa tubig. Anong utos ni Jesus Christ? Punuin ninyo ang tapayan ng tubig. Pinuno nila. Sumalok kayo at ibigay ninyo doon sa namamahala sa kasalan. Sumalok sila. Nung tinikman na namamahala sa kasalan, naging alak. Ang sabi niya, wow, ang alam ko, kapag ang mga tao ay medyo nakainom na ng sobra, medyo lasing na, lumang pangit o kaya mumurahin na alak ng pinapainom. Bakit hanggang ngayon napipreserve ang alak na masarap hanggang ngayon? Doon mo makikita. At wala daw nalasing, sabi ng Bible. Why? It's because God can perform miracles to declare His glory. Now, hindi lamang yun. Hindi lamang to demonstrate His glory, to confirm His word. Para lamang patunayan niya ang kanyang salita na totoo. Ano ang kanyang utos sa kanyang mga disciples? Magpiperform kayo ng miracles, ipapatong niyo yung kami sa mga masakit, ang mga masakit ay gagaling. Sabi ng Mark chapter 16 verse 20. Then humayo sila. Ano nangyari? And they went forth, the Lord working with them. Kita nyo nung sumunod ang mga disciples, the Lord worked with them. Sabi mo sa katabi mo, sunod lang tayo. Come on, sunod lang. Kapag sumunod ka, the Lord will work with you. Kaya nung ang mga disciples, humayo na sila, pinanghawakan nila yung salitang, ipapatong ninyo yung mga kami sa mga masakit, ang mga masakit ay gagaling. Matuklaw man kayo ng ahas, makainom man kayo ng lason, dahil hindi nyo naman sinasadya, hindi kayo mamamatay. Pinanghawakan nila yun. Ano nga nangyari? Wherever they go, the Lord work with them, sabi ng Bible. The Lord work with them and confirming the word with signs following. Grabe, sumunod ka lang. May gagawin ang Diyos na kakaiba sa buhay mo.
Kaya, di ba, lagi nyo narinig ang aking mga testimony? Nilason ako, sumusunod ako sa paglilingkod, nilason ako sa Italy, tumalab ba? Hindi. Of course, na-hospital ako. Pero ano man na nangyari, hindi tumalab. In fact, payat na payat ako noon. Pero matapos po ako malason, tumaba po ako. Ginawa ng Diyos. God turned that poison into vitamins. Say hallelujah! May ginagawa ang Diyos sa taong sumusunod sa Kanya. Yung siya'y tumutugon sa pagkatawag. Sabi mo sa katabi, tugon lang. Kayo'y kapag kayo lagi nakikinig at hindi kayo naglilingkod, hindi nyo mararanasan ang milagro ng Diyos. Kakoy kasi busy eh. Busy ka pala eh. Di busy rin si Lord. Tumugon ka. May nangyayari. Naalala ko tuloy si Brother Nelson. Sabi ng doktor sa kanya, kailangan mo ng ikemo. Bakit? Ang daming bukol na nakita sa kanyang katawan. At ang sabi ng kanyang pamangkin, ibinulong niya kay Pastor Romedy, ipakain niyo na po lahat ang gusto niyang kainin. Ibig sabihin, wala ng pag-asa. Purihin ang Diyos. Pinag-pray natin. Nagmilagro ang Panginoon. Nagulat ang doktor. After more than a year, noon chinek up, napaiyak ang doktor. Sabi niya, sino ba may sabi na siya may kanser? Wala siyang kanser. Siya ay clear. Say hallelujah! Nandiyan ba si Brother Delson? Taas mong kamay mo, kapatid. Ayun, si Brother, tumayo ka nga, kapatid. Yan po ang buhay na patotoo. Ilang taon na dineclare na wala na siyang pag-asa. Pero purihin ng Diyos. Now, he is very healthy. Say hallelujah. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. May ginagawa. Alam nyo, mga kapatid, open your, look at me here. Ang Diyos ay masaya na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng buhay mo at buhay ko. Kaya sumunod ka lamang, may mangyayaring milagro. Kaso hindi ka naglilingkod eh. Busy kasi po ako. Tapos ngayon pag may problema ka, lalapit ka kay Lord, pakinggan mo naman po ako. Ano sabihin din ng Lord? Sorry, I'm busy. All circuits are busy now. Obedience ang gusto ng Lord. Kaya, to confirm His word. Ano pa? To meet the needs of His people. Kaya palang nagpe-perform ng miracle si Lord para tugunin ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Anong nangyari? Naalala niyo po yung 5,000 lalaki na sumunod po sa kanya sa wilderness? Magugutom sila, naawa si Jesus Christ, at ang sabi niya sa kanyang mga disciples, bigyan niyo sila ng pagkain. Sabi ng mga disciples niya, 1 taon pong sweldo ho yan, kulang pa po. At saan tayo kukuha ng pagkain nila? So ang mga disciples nagsabi, imposible. Pero anong sabi lang ni Jesus Christ? Ano ba mayroon tayo dyan? 2 pong isda at 5 tinapay. Akin na. Pinag-pray ni Jesus. At sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga misis at mga anak, kumain lahat. It's for your needs at maniwala ka. Ang Diyos ay may ginagawa. The reason why hindi ka nagugutom, the reason why hindi ka kailanman naghihikahos, it is because God is working His miracles in your life. Binibless niya ang kumpanya mo, binibless niya ang trabaho mo, binibless niya ang kapitbahay mo, binibless niya mga tao para supplyan ka at mabuhay ka ng masagana. Amen.
Miracles po lahat yan. At huwag nyo rin sasabihin na, ako kasi nagtrabaho. Sino nagbigay ng lakas sa'yo para makapagtrabaho ka? Di ba si Lord? Huwag kang magmamalaki ng anumang bagay na sasabi mong kaya mo lahat. No! Mauubos ang lakas mo. Pero ang lakas ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan, hindi yan magbabago. Say hallelujah! Kaya sumunod lang po kayo, may nangyayari. O, sabi mo sa katabi mo, sunod lang tayo. Sunod lang ng sunod. Yes. Alam niyo ako, may nabanggit po sa akin si Rev Gio kahapon. Nasabi sa akin, mayroon po mga taga Bulacan na pumupunta po dito para po lamang mag-worship. Alam niyo, narinig ko po yon. Ako po'y tuwan-tuwa, hangang-hanga ako sa faith ng mga yon. Nasaan po yung mga taga Bulacan? Hindi ko po sila kilala eh. Raise your hands please. Kayo ba yun? O kita ya, ito, mag-anak, taga Bulacan. Natulog po sila dito sa Batangas just to attend the worship. You guys are blessed. So, mga minamahal, ang tao na in love kay Lord, hindi siya pwedeng hadlangan ng anumang mga bagay. Kung ito man ay malayo, gagawa siya ng paraan para mag-worship. Kung ano man ang mahirap na bagay para sa kanya, hindi hadlang yon sa kanila pong paglilingkod. May ginagawa sila na parangalan at pasalamatan ang Diyos na kanila pong pinaglilingkuran. Yan ang dapat na ugali nating lahat. Huwag niyo pong pagdududahan ng Diyos. At tandaan ninyo, kung mayroon pong pagkukulang kayo o kaya'y sa tingin po ninyo ay mayroon pong mga pagproblema kayo naranasan, i-check nyo kaagad ang sarili ninyo. Huwag yung sisisihin ng Diyos. Walang taong at walang karapatan ang tao na sisihin ang Diyos. Kung mayroon kang sisisihin, ay kapwa mo o ikaw yon. Pero sasabihin ko sa inyo, ang taong in love kay Jesus, naglilingkod kay Lord, hindi siya kailanman magsisisi. Shout, hallelujah! Kaya, to meet the needs of His people, pinakain niya 5,000 sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda at sumobra pa ng 12 basket. Meaning to say, pinatunayan ng Diyos sa kanyang mga disciples at maraming mga tao na siya ang great provider. Praise God. Pang-apat na purpose ng miracles, to draw people to Himself. Para ang maraming mga tao ay maakay niya, makonvince niya. Bakit ang JA1 Church within 26 years, 1,000 ang na-born again. Meron na tayo ngayon 348 churches nationwide and worldwide because of the miracles of God. Sino mga nakaranas na ng mga milagro? Raise your hands. Ang dami. Kayo ang bunga ng miracles ng Panginoon. That's why I'm always confident to tell you the God whom we are serving in this place is alive. Imagine nyo, even by phone. Nasa Amerika po ako. Kasama ko si Pastor Medi, kasama ko si Sister Lynn. Sabi ni Pastor Medi, ipag-pray niyo po ang aking pong anak. Dahil po, may bumara po na bato sa kanyang bile duct. At kaya, kirot na, sobrang sakit. Ooperahan na po. O, nag-pray lang po kami bago operahan. Ang sabi ko, pinapasabog ko ang mga bato na yan at dinudurog ko in Jesus' name, I powdered them into dust. Yun lang sinabi ko. Alam nyo, kinaumagahan, inoperahan, pero hindi na po chinek. Basta inoperahan ka agad. Nagtataka po ang doktor, walang nakitang bato. Dan sabi niya,
Wala kami nakuha nadurog. Yun lang, naoperahan din, kaso nga lang, walang nakuha. Kasi hindi ka agad muli in-x-ray. Tandaan po ninyo, grabe ang Diyos natin. Alam niyo naman, ang doktor, opera. Okay lang natin ng opera. Opera. Alam niyo, marami tayong mga doktor po dito. Mayroon po tayong mahigit kumulang 20 doktor, medical doctors, dito po sa ating pong GA1. Sila po ay hindi kaagad nagsasuggest ng ganun. Sila po ay nagpipray. Pinagpipray nila ang kanila po mga pasyente. So, to draw people to God. Kaya ang daming naboborn again sa GA1. Why? Pinapatunayan natin ang Diyos ay buhay. Kaya ang Book of Acts chapter 9, verse 34 to 35, matapos pong pagalingin si Aeneas, all that dwell at Lydia at Saron saw him and turned to the Lord. Noon nakita nila yung milagro, napatunayan nila ang Diyos ay buhay, nag-convert sila, nagpa-convert sila. Kaya ang Diyos po natin, hindi po Diyos-Diyosan. Ang Diyos natin, buhay. Ang Diyos-Diyosan, patay. Walang buhay. Kaya nga kunwa-kunwaring Diyos. Huwag kayong masasaktan na mga nanonood ngayon. Kung kayo po may mga Diyos-Diyosan, dahil yan ay kinagistan po ninyo. Pero ang totoo, ang Diyos ay Espiritu. Dapat mo siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi nananahan ang Diyos sa mga elemento na mga binibili sa Quiapo o kung saan-saan man. Ang Diyos ay nananahan sa buhay ng taong buhay. Ikaw yon. Ang Diyos nananahan sa buhay mo. Kaya nga miraculous working God siya. So yun ang purpose. Pangatlong kondisyon, to witness God's miracles. Ito yung purpose ng miracles. Kaya siya gumagawa ng mga milagro, ang condition po to witness God's miracle. Condition to witness God's miracle. At kung gusto mo na milagro, sino po dito ang mga gusto makakita ng milagro? Ito ang mga kondisyones. Una, faith. Sabi natin faith. Kung gusto mo ng milagro, manampalataya ka. Hindi po nabibili ang pananampalataya. Maniwala ka lang. Yus na. Okay na yun. Naalala ko tuloy si Simeon Noong nagpagaling si Pablo ng mga may sakit, ang sabi niya, pwede ba? Bigyan ko kayo ng pera, magkaroon din ako ng ganyang kapangyarihan. Anong sabi ng mga apostol? Manigas ka. Akala mo, nabibili ang pananampalataya? Hindi. Hindi ito nabibili. Mga minamahal, hindi ito binibili. Paniwalaan mo lamang, may nangyayari. So una, faith. Manampalataya ka. Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please Him. Naalala niyo po, yung pong babae na inaagasan ng dugo? Ano sabi niya? Nung nakita niya si Jesus, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling na ako. 12 years na dinudugo, may cancer of the blood. 12 years. Nakipagsiksikan. Naiipit siya ng mga tao, pero gumagapang siya hanggang sa nahaplos lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Huminto si Jesus. Sabi niya, sinong humaplos sa akin? Sinong humipo sa akin? Sabi ng mga disciples, Panginoon naman, alam niyo na nagsisiksikan ng mga tao. Ula-ulo ang dalampakan, haplos sila ng haplos sa inyo. Sinong humaplos sa akin? Yung babae nanginginig. Sabi niya, ako po yun.
Ano sabi ni Jesus Christ? Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Oh, sabi mo ulit sa kaliwat kanan mo, manampalataya na tayo. Huwag na magalinlangan. Say hallelujah. Kaya mga minamahal, ang way to experience miracles is to have faith in Him. Kaya tingnan niyo yung mga pumunta nung Huwebes at saka nung Biyernes, nanampalataya sila. O, di sila nakalaya. Gumaling sila. Ganon din. Maski hindi ko ipatungan ng kamay. Pray lang ako mamaya. Milagro ang mararanasan mo dahil may pananampalataya ka. So yan ang number 1, faith. Number 2, obedience. Sumunod ka lamang. So John chapter 2 verse 5. Anong ginawa nila nung sinabi ni Jesus Christ, punuin ninyo ang tapayan na yan ng tubig. Sumunod. Ang mga tagapangasiwa ng kasalan. Sumunod lang. Nung napuno na, sumalok na kayo. Sunod din lang. Aba, ay pagkasalok naging alak ay grabe na to. Sunod lang. Ulit, sabi mo ulit sa katabi mo, sunod lang. Ang matindi po nito, ito ang matindi. Sabi ng Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Pag ikaw daw po ay gustong-gusto mong sumunod, nakahanda kang sumunod, tatamasahin mo ang produkto ng kalupaan. Ano ibig sabihin? Sasagana ang buhay niyo. Obedience lang po yan. Kaya niyo pa ba? Pangatlo, through prayer. Gusto mo ng miracles? Mag-pray ka. Why? Ang sabi ng James chapter 5 verse 17 to 18, nanalangin si Elijah ng taimtim sa puso, milagro ang kanya pong naranasan. Umulan. Dati hindi umuulan. Nag-pray si Elijah ng mataimtim ay nagkaroon ng ulap at umulan. Mag-pray ka ng mataimtim, may milagro kang mararanasan. Say hallelujah. Ano pa? Aside sa prayer, atmosphere of worship and expectation. Pag ikaw daw ay sumasamba, sinasayawan mo si Lord, wala kang pakialam sa katabi mo. Basta nakatuon ang puso mo sa pagpupuri sa Diyos na buhay, ang Diyos ay natutuwa sa iyo. At habang ikay nag-expect, habang sinasamba mo, may nangyayari. Kaya nga si Pablo at saka si Silas, nakakulong sila, pero they worship God. They praise and worship God. What happened? Yung mga kadena, yung mga pintuan ng kulungan, nabuksan lahat. At sila ay nakalaya. Ganon ka rin. Ano man ang tanikala na mayroon ka, mag-worship ka, there is healing that will going to manifest in your life because you are honoring and worshiping the Lord thy God. May mga nakita ko dito, late nang dumating. Hindi tuloy alam kung anong title ng aking ituturo. Bakit? Dumating kayo late, hindi kayo nakapag-worship. Pwede ba? Aga-agahan nyo naman. Kinurot nung isa, ikaw kasi, ang tagal mong gumising na-late ako tuloy. Pwede ba maging maaga ka sa pag-worship? May kosa pa ba ako dito? Worship God. Dahil, lagi ko itong sinasabi, pag kayo pumunta sa church, ang may offer mo ay worship kay Lord.
Bakit? After mo siyang worship, ikaw na ang mabibless. Bakit? Habang nakikinig ka ng words of God, ikaw, para sa'yo na yon. Habang ikaw nagbibigay ng offering, para sa'yo na rin po yun. Pero yung worship, para lang kay God. Kaya pwede ba, awitan mo siya, sambahin mo siya, every day, every Sunday, nandiyan ka to honor the Lord thy God. This is very important. That is atmosphere of worship and expectation. Okay, now, types of miracles in Scriptures. Ito po yung mga miracles na nakalagay sa Biblia na dapat mo itong asahan. Una, healing miracles. Si Bartimeo, siya po ay bulag. Noon narinig niya na dumadaan si Jesus doon sa kanya pong kinauupuan dahil nagpapalimos. Sumigaw na sumigaw, sabi nga niya, Jesus, anak ni David, mabag ka sa akin. Pinatatahimik siya ng mga, hoy, tahimik, bulag. Tahimik. Lalo nagsisigaw, Jesus, anak ni David, mabag ka sa akin. Huminto si Jesus. At ang sabi niya, tawagin ninyo siya. Nung siya lumapit, anong gusto mong mangyari? Panginoon, gusto ko po makakita. Anong sabi ni Lord? Okay. Umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Grabe. Manampalataya ka lang. Please, huwag kang magdududa. Kaya gano'n na lamang po yung faith ko, hindi po ako nagdududa. Saan ka nakakita? Si Reb Alice, imagine mayroon po multiple cysts. Buntis siya, 3 months. Habang lumalaki ang bata, kumikirot, lagi ang kanya po tiyan, hindi siya makatulog. Ang sabi lang niya sa akin, ipag-pray niyo po ako. Nung binukaw ko ang aking kamay, natamaan ng anino ng kamay ko ang kanya po tiyan. Sabi ng Diyos sa akin, tunawin mo sa pamamagitan ng laser beam, power of the living God. Yun ang sinabi ko, by the laser beam power of the living God, tinutunaw ko ang lahat ng multiple cysts sa iyong tiyan. Ngayon, after ng prayer, tumigil ang pagsakit. Umuwi. Nakatulog. Kinaumagaan, nagpa-ultrasound. Nagulat siya. Yung 7.9 centimeter na mga bukol po niya, naging 5.3. Yung maliliit, lalo lumiit. Pangatlong ultrasound, nagulat po ang doktor. Yung 7.3 na yon na naging 5.3, naging 3 point something. At pang-apat na ultrasound, nagulat ng doktor, wala ni isa mang katiting na multiple cysts. Yan ang reason kung bakit si Rev Alice Carnero ay naglilingkod ngayon sa Diyos na buhay. Isang engineer, pero ngayon isang pastor. Bakit? Gusto niyang paglingkuran ang Diyos na nagpagaling po sa kanya. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya Matthew chapter 8 verse 16, Jesus healing all that were sick. Pinagaling niya lahat ang mga may sakit. Pangalawa, provision miracles. Manna in the wilderness. Pinakain ng Diyos ang kanya pong mga Israelites sa pamamagitan ng manna, bumabagsak mula sa langit. Pagkain ng mga anghel, pinakain sa mga anak ng Diyos. Exodus chapter 16 verse 4, umuulan ng manna. Kaya sa inyong lahat na narito, manalig lang po kayo, may mamanahin po kayo. Woo, hallelujah! May mamanahin ka. Ibig sabihin, hindi kayo magugutom kailanman. Say hallelujah! Hindi kayo magugutom. Pinatunayan ng Diyos din po yun. Di ba? Pinagpakain siya ng 5,000 tao. Okay, tapos minultiply din niya yung fish. Hindi lamang yun. Inutusan ng Diyos si Peter, pumunta ka doon, mangawil ka. Ang una mo makakawil, mahuhuling tilapia. Ibuka mo ang bibig, may ginto. Aba, nangawil nga, unang tilapia. Pagka buka ng bibig, may ginto. Mga minamahal, may
Oh, man, praise God. Ito hindi mo ito in-expect. May darating sa iyo gantimpala na hindi mo inaasahan. Mayroon kang tatanggapin na hindi mo ito inaasahan. Surprise! Surprise! Oh, hallelujah! This is a miracle that will going to happen sa buhay nyo. Surprise po ito, surprise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Provision. God will make a way. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Hindi ko alam kung ano yung negosyo na iniisip mo. Hindi ko alam kung ano yung ina-expect mo. Basta mayroong darating sa'yo. This week, at sa darating na panahon, miracles upon miracles will going to happen. In the name of Jesus. Say hallelujah. Are you excited for that? Woo, dapat sabi mo, akin yun, ako yun, ako yun. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya, ito po yung gusto ng Lord, provision and miracles. Okay? At ang pangatlo, protection, miracles. Naalala nyo si Daniel? Inihulog sa kulungan ng mga leon? Hindi po kinagat. Hindi po kinain ng leon. Bakit? Protektado siya ng ating Panginoon. You are protected by the living God. In Jesus' name. Naalala ko tuloy noon, di ba? Ako'y inipit ng bus. Akala ko, bali-bali na ang aking mga buto-buto. Alam niyo mga kapatid, akala ko bali-bali na ang aking mga buto. Pero, after na makaalis yung bus, apat na best na sinagasaan ang pa ako. Tapos inipit ako ng kanya pong katawan, yung katawan ng bus sa bakal. Akala ko bali-balita ng buto ko. Puri ng Diyos. Pag alis ng bakal, wala ni katiting na bali ang aking pong paa at ang aking pong likod. Protection! You will be protected by the living God. Yes. At ganun din, yung tatlo na Hebrew boys, itinapon sila sa pugon. Pero, nagulat ang hari. Hindi sila nasunog. Naglakad lang sa loob ng pugon. May kasamang isa. Sabi niya, di ba tatlo lang ang ating inilagay dyan? Bakit tingin ko'y apat sila? Kaya apat, sinamahan sila ng ating pong Panginoon. Grabe na to. Kaya mga minamahal, please huwag kayong magdududa. Believe in miracles. Amen? Then, resurrection miracles. Si mismong Lazaro nabuhay. Binuhay ng Diyos. Sinong tao makakabuhay ng patay? Si Jesus Christ lang. Alam nyo, ilan na po ang mga pinag-pray po natin na dineclared na pong clinically dead, matapos pong ipag-pray, muli silang nabuhay. Yan po ang ating Diyos. Maging si Yesu Cristo mismo na matinilibing muling nabuhay. And living in the miraculous today. Gusto ko malaman nyo to. Number 5, living in the miraculous today. Gusto niyo mabuhay sa milagro? God is still miracle-working God. The key is not only to believe in miracles, but to believe in the God of miracles. Do you believe in miracles? Not only that, believe in the God of miracles. Maniwala ka sa Diyos ng milagro. Kaya John 14 verse 12 says, sila na sumasampalataya sa akin, ang milagro na ginagawa ko, ay higit pa ang kanilang gagawin. Grabe. Kaya pala,
Please, hindi ka ordinaryong mamamayan. Nung na-born again ka, nasa sayo ang Holy Spirit, ang milagrong ginawa ni Jesus Christ ay gagawin mo din. Kunti na lang ang nag-agree yata. Ang miracles na ginawa ni Lord, gagawin mo din. Dahil sabi ng Diyos, greater things you will do because I'll go now to my Father who is in heaven. And whatsoever you ask the Father in my name, I will do it so that the Father will be glorified. Ang purpose pala ng paggawa ng milagro ni Jesucristo ay para maluwalhati ang Diyos. Kaya huwag kang mag-atubiling mag-pray over. Milagro ay mangyayari dahil trabaho ng Diyos ang gumawa ng milagro. Amen? That's why, speak with faith and do not doubt. Huwag ka nang magalinlangan. Sabi ng Mark chapter 11 verse 23 to 24, pag ikay nag-pray, huwag kang mag-alinlangan dahil hindi natutuwa ang Diyos sa mga nagdududa. Speak with faith and do not doubt. And the miraculous will follow. In conclusion, expect, say it. Isa pa. Believe and declare. Ulit, expect, believe, and declare. Mag-expect ka ngayon. Manampalatay ka ngayon. I-declare mo ngayon. Okay? To unveil God's miracles, tune your heart in faith. Walk in obedience. Declare the word boldly. Expect the supernatural. That's why Jeremiah 32 verse 27 says, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Ako, ang Panginoon Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, mayroong bagang totoong mahirap sa akin gawin? So, let's declare. Sabi natin, Lord, I believe you are God of miracles. I activate my faith. I aligned my heart with your words. Let your supernatural power be unveiled in my life. Use me as a vessel to manifest your glory on earth. In Jesus' name. Lahat ng may pananampalataya, tumayo. Hallelujah. At sabihin natin ngayon, there's miracle in Jesus' name. Come on. There's miracle in Jesus' name. Hallelujah. There's miracle in Jesus' name. There's miracle in Jesus' name. He heals the broken-hearted and sets the captives free. There's miracle in Jesus' name. Come on! There's miracle in Jesus' name. There's miracle in Jesus' name. He heals the broken-hearted and sets the captives free. There's miracle in Jesus' name. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. One more time, there's miracle. Narinig ba? Sing, come on. Come on, kantahin mo. There's miracle in Jesus' name. He heals the broken-hearted and sets the captives free. There's miracle in Jesus' name. I-declare mo ngayon, He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He is my healer,
Sandali lang. Naalala niyo muli ang ano sinabi ko? Magdideklara ka. Tama ba? Anong idideklara mo? Idideklara mo na siya miracle working God kasi na mo, He is my healer. Kung siya ang manggagamot mo, ideklara mo yon. He is my comforter. He is my provider. Ideklara mo lahat yon. Activate your faith right now. Habang kinakanta natin ito, na galing sa puso, may milagrong mangyayari sa buhay niyo. Oh, hallelujah! Come on, sabihin natin muli. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. Deliverance, there's deliverance in Jesus' name. Deliverance in Jesus' name. He gives sight to the blind and makes the lame to walk. There's deliverance in Jesus. Taas ang kamay! Woo! He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He is my healer. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince. Ituro mo sa Kanya, He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He is my healer. He is my healer, my provider. He's my comforter, the Prince of Peace. He's my comforter, the Prince of Peace. He's my comforter, the Prince of Peace. Now, pikit po kayo. Kung nagduda ka sa nakaraang mga araw, pwede bang humingi ka ng tawad sa Diyos? Kung ikaw minsan nagtampo sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanya. At kung dumarating yung time na mas nasusunod mo ang sarili mo kaysa Kanya, nagdi-disobey ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Sige, gawin mo to. Nang sa gayon, ang Diyos ay makakilos sa buhay mo. Humingi ka ng tawad. Minsan iniisip mong malayo ang Diyos. Hindi. Nandyan lang siya. Manalig kang lubos sa Kanya. Kailangan kang mag-expect. Kailangan kang manampalataya. At kailangan mong i-declare na ikaw ay pag-aari ng Diyos at i-bless ka niya. Lord, dinggin po ninyo ang pananampalataya ng inyong mga anak. Lord, their expectation. Lord, their belief. Lord, their declaration. Hayaan mo, Panginoon, na dinggin niyo, O Diyos, ang kanila ngayon panalangin. At sabihin mo ito, ilagay mo kamay mo sa dibdib mo. Naramdaman mo yung init ng kamay mo ngayon na nasa dibdib mo. Sabihin mo ito, Panginoong Yesus. Sige, ulitin mo, Panginoong Yesus. Nananalig ako sa iyo. Nag-e-expect ako sa inyo. At nagdideklara po ako na ikaw lang ang manggagamot ko. Ikaw lang ang provider ko. Ikaw lang ang life giver ko. Ikaw lang ang Savior ko. Lord,
Lubos mo kong patawarin sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Sa anumang pag-aalinlangan, patawad po, O Diyos. Linisin niyo ang buhay ko sa lahat kong kasalanang nagawa, naisip man at sinalita, mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan. Lord, maghari ka sa puso ko. Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas ng buhay ko. God, I give you praise. I am healed, Lord. Bless me, Lord. I receive my miracles now. Mayroon po dito may problema sa throat. May problema ka sa leg mo, sa throat mo. The Lord touch you now. The Lord healed you now. Ano man yung nasa throat mo, tanggapin mo ang kagalingan mo. Yes. Ang iba sa inyo dyan, may problema ka. Parang almoranas, the Lord healed you now. I speak now, pati yung internal organ mo, sa atay, sa bato, I speak healing upon you. At lahat ng mga bato sa inyong mga gallbladders, kidney stone, by the hammer of the living God. Sige, hawakan mo yung part ng stone na yan sa kidney mo. Dinudurog ko ngayon by the hammer of God, the word of God, ang mismong kidney stone. Now, in Jesus' name, I break them and empowder them into dust now, in Jesus' name. Now, pinalalabas ko kayong lahat sa inyong pag-ihi, sa pag-ihi at sa pagdumi. Lahat din ng bukod ng iba't ibang uri sa katawan ng mga anak ng Diyos. By the hammer of the living God, the words of God, I powdered you into dust now. Dinuduro ko kayong lahat in Jesus' mighty name. At ngayon sa pangalan ni Jesus, nire-release ko ang kagalingan sa inyo. Pasalamatan mo si Lord kung ikaw yon. And last, I pray, walang maging hirap na JA1 people. God will bless all your businesses. And you will live in amazing victory. In Jesus' name. Say Amen. Oh, may mga specific kong binitawan na salita sa inyo. Sino yung may problema sa throat? Throat, receive your healing. Receive your healing now. Receive your healing. Receive your healing. Si Rev Ito, uoperahan na po siya dahil nawalan na po siya ng boses dahil may bukol po, may bara po ang kanya pong throat. Pinuntahan ko sa ospital. Pinag-pray. 30 minutes before na siya'y operahan. After na ipag-pray, nag-iyakan kami doon. Mahal na mahal ko ang aking mga pastor. Matapos ipag-pray, pumunta na sa ER, sa operating room. Nagulat ang doktor. Kinalkal ng kinalkal ang kanya pong lalamunan. Tinawag ang kanya pong asawa, si Rev Melods. Natakot si Rev Melods, bakit kaya ako tinawag? Sinabi, ba't ganun? Wala kami makitang bukol sa kanyang lalamunan. Grabe.
You JA1 people, you are super blessed. Don't ever, ever, ever doubt God. Siya'y totoo. Kaya pinag-uusapan lamang ay ang pananampalataya mo. Kaya lahat na nananampalataya, receive your blessings now. Meron po may problema. Pangit man niyang almoranas. Specific kanina, sino kayo dito may almoranas? Ayun, receive your healing. Sige, tanggapin mo ng kagalingan mo. Ikaw yon. Yung may problema sa kidney, receive your healing. Amen? And please, huwag nang mahilig sa mga maalat, okay? Tama na. And now, you are declared super blessed. Itaas mo lang kamay. Andalain ko naman, ikaw ay magpiperform ng signs and wonders and miracles in Jesus' name. Ipapatong mo ang kamay mo sa mga may sakit, ang mga may sakit ay gagaling. Amen? Now, tanggapin mo ang kagalingan sa puso mo. In Jesus' name. Woo! Amen! And amen. You may be seated. God bless you all, mga kapatid na nandiyan dyan sa online. Receive your healing. Receive your miracles. In Jesus' name. Amen.